Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood dito sa aking channel, Ang Buhay is Life. Ngayong araw pala guys, ipapakita ko na sa inyo yung aking Muscovy duck na nag-iisang Muscovy duck, yung pinakita ko na sa inyo dati, yung ginagawa natin ng study guys. So ngayong araw, ikukumpara natin doon sa kanyang mga kasabayan na Muscovy duck o yung sa kanyang mga kapatid, no? Kasi as of now guys, 5 silang naiwan, no? Sa 8, 5 na lang silang naiwan. So kinuha natin yung isa, kinulong natin doon sa medyo hindi siya makagalaw-galaw masyado guys, no? At pinakain natin siya ng yung commercial feeds na maganda yung kalidad na feeds, no? So i-kumpara natin sila guys, siya pala doon sa kasabayan niya mga Muscovy duck na yung natural feeds lang yung kinakain dito sa ating farm. Kasi nga dito hindi tayo nagpapakain ng yung mga commercial feeds dito. So halos lahat ng kinakain dito ng ating mga Muscovy duck ay yung natural feeds lang guys, except doon sa ating mga bibi, kasi nagpapaitlog na tayo ngayon ng mga bibi natin, nangingitlog na yung mga bibi natin guys. So yun, pinapakain natin sila ng yung duck layer, no? Na commercial feeds. So tara na guys. So ngayon guys, huhulihin muna natin yung kanyang mga kapatid, no? Kasi nga gumagala-gala na sila dito sa ating area. Ito na yung mga kapatid niya guys, oh. Yung mga kasabayan niya na Muscovy duck, no? So ito sila guys, magdadalawang buwan at kalahati na yan yung edad nitong mga ducklings na ito. Yan, itong mga sisyo na yan guys. So kumpara natin yan guys sa kapatid nila, no? Ito yung kapatid nila guys, tingnan nyo. Yan. Yan guys, nilagay ko siya dito guys para makita nyo yung diferensya o yung pagkakaiba ng size ng katawan nila sa kanyang mga kasabayan guys. Yan. Saka yan. So yung boses niya guys, sisiyo na sisiyo pa, no? Kasi nga sisiyo pa yan guys. Yung katawan niya lang mabilis na mature kumpara mo dyan sa mga kapatid niya. So ngayon guys ay titimbangin natin para malaman talaga natin kung gaano ba kalayo yung diferensya in terms sa bigat na nila guys, no? Yung Muscovy duck na ginagawa natin ng pag-aaral at yung mga kasabayan niya na dito lang natin inalagaan sa ating farm na mga natural
feeds lang yung pinapakain natin. Ito na yung ating timbangan guys. Medyo may kalumaan lang, ngunit accurate pa ito guys, no? At saka yan yung ating kikiluhin ngayon, titimbangin natin. Ito siya guys. Ito yung pinakamalaki sa kanilang apat, so namili tayo yung pinakamalaki para ikumpara natin doon sa nag-iisa nating Muscovy duck na inalagaan sa bahay. So ilalagay natin guys, tinalian lang muna natin siya ng saglit, saglit lang tinalian natin para hindi siya makagalaw. So titingnan nyo guys. At ngayon guys, magtitimbang naman tayo yung mag-iisang taon na o mahigit isang taon na edad ng Muscovy duck dito sa ating farm, para makumpara natin doon sa kilo ng ating Muscovy duck na ginagawa ng pag-aaral guys. So ito na guys, mahigit isang taon na itong Muscovy duck na ito. So tinalian muna natin siya para hindi siya makagalaw-galaw guys, habang tinitimbang natin, no? So titimbangin na natin guys. So yan guys, yung timbang nito ay nasa 1 and 3/4 kilos. So 1.75 kilos yung timbang nito guys. So ito siya ay mag-iisang taon na ito, o siguro higit isang taon na. Siyempre guys, ang kinakain nito yung mga natural feeds lang. At ngayon guys, titimbangin na natin yung nag-iisang Muscovy duck na ginagawa natin ng pag-aaral guys. So yan na siya guys. Tinalian pa rin natin saglit para hindi siya gumalaw-galaw habang tinitimbang natin. So ilalagay natin guys sa timbangan. Mabigat ito guys, kung mapapansin nyo guys yung sounds nya, no? Sisiw na sisiw pa yan, sisiw na sisiw pa, katulad lang ng sounds ng kanyang mga guys. Yan, nailagay na natin guys. Titingnan natin yung kilo nya. Sana abot yung kilo nya. So nasa 2 kilo at kalahati. So 2.6 to be exact guys, 2.6. So 2,600 grams o 2.6 kilos. Yan. So yung plano natin dito sa ating Muscovy duck na ginagawa ng pag-aaral guys ay alagaan natin ito siya hanggang 3 buwan, no?
So kung saan talaga abot yung bigat niya, no, yung kilo niya, kung saan talaga abot. At after na makaabot siya ng 3 buwan guys, ay ibabalik natin siya dito sa ating farm at ipapakawalan na natin siya dito. Ito yung gagawin nating kung tawagin dito sa amin guys ay sulog, no, tandang kung sa ano pa, kung sa mga manok pa guys. So yan guys, ibabalik ko na ito siya sa amin doon sa kabila, sa bahay ko mismo, para malagaan ko siya ng mabuti, no? Ma-monitor ko yung kanyang development araw-araw. So dyan lang guys, maraming salamat sa panonood, and please subscribe to my channel. So subaybayan guys yung mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po.